Sa gitna ng bumubulong na parang nakasiksik sa mga buhol-buhol na sanga ng matandang Oki-ok, naninirahan ng isang maliit na ibon na nagngangalang Pip. Siya ay may mga balahibong kasing lambot ng ulap at mga matang tila nagniningning na blueberries, ngunit hindi tulad ng kanyang mga kapatid na sina Flicker at Chirp. Ang tapang ng puso ni Pip ay kasing liit lang ng kanyang pangalan. Habang nag-iinsayo si Flicker ng kanyang mga pagdive at si Chirp naman ay nakatingin sa abot tanaw ng may pananabik, si Pip ay nananatiling nakatago sa malumot na gitna ng kanilang tahanan. Para kay Pip, ang pugad ay perpekto. Ito ay mainit, ligtas at hindi niya kailangang kalabanin ang hindi nakikita at humahagibis na halimaw na tinatawag na hangin. Ang hamon. Sa paglipas ng mga linggo, ang kanyang komportableng mundo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga magulang na sina Sky at Melody ay huminto na sa pagdadala ng pagkain ng direkta sa pugad. Sa halip, dumadapo sila sa malapit na sanga, habang nakalawit ang isang makatas na uod na parang isang gintong gantimpala. Kahit isang maliit na lukso lang, Pip, huni ni Melody, ang boses ay tila tumataginting na pilak na kampana. Titingin si Pip sa ibaba sa nakahihilong lalim at manginginig. Isa-isa, ang kanyang mga kapatid ay naglaho sa kalangitan. Si Flicker ay bahagyang nahulog ngunit mabilis na sumabay sa ihip ng hangin. Si Chirp naman ay pumailan lang ng may tagumpay na huni. Maya-maya, naging tahimik ang pugad. Nag-iisa na si Pip, ang paglukso ng pananalig. Lumapag si Sky sa gilid ng pugad, ang kanyang boses ay matatag ngunit malumanay. Hindi ka namin iwan, Pip, pero kailangan mong subukan. Humakbang si Pip sa pinakagilid. Sa ibaba niya, ang lupa ay tila isang malawak at malayong luntiang dagat. Sa itaas niya, ang langit ay tila masyadong malaki para sa isang nilalang na kasing liit niya. Isang butil ng luha na kasing liit ng hamog ang pumatak mula sa kanyang tuka. Paano kung mahulog ako? Tanong niya sa sarili. Paano kung hindi talaga ako para sa langit? Lumipad pabalik si Melody at tinabig siya ng dahan-dahan. Minsan, bulong niya, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay ang sumubok lang kahit pa natatakot ka. Ipinikit ng mariin ni Pip ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Inisip niya ang kanyang mga pakpak hindi bilang maliliit na bagay kundi bilang malalakas na kagamitan. Sa isang biglaan at desperadong pag-abante, tumalon siya. Ang pagbabago. Sa isang iglap, wala siyang naramdaman kundi ang nakatatakot na bilis ng pagkahulog. Si Pip ay parang isang bola ng kulay abong balahibo na bumubulusok sa lupa. Ngunit biglang may isang sinaunang lakas ang nagising sa kanyang mga kalamnan. Bumukas ang kanyang mga pakpak. Pei-pei. Pei-pei. Tulak. Tumigil ang kanyang pagbagsak. Idinilat ni Pip ang kanyang mga mata at napasinghap. Wala siya sa lupa, siya ay lumulutang. Ang hangin ay hindi niya kaaway, ito ang kanyang katuwang. Napalitan ng dalisay na galak ang kanyang takot. Hindi lang siya nakaligtas, siya ay lumilipad na. Ang bagong mundo ni Pip. Ang tanawin. Ang ilog ay tila isang kumikinang na lasetang pilak. Ang pakiramdam. Mas mainit ang sikat ng araw sa kanyang likuran kaysa noong nasa loob pa siya ng pugad. Ang aral. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pagtuklas kung ano ang kaya mong gawin. Lumapag si Pip sa sanga katabi ng kanyang pamilya. Ang kanyang dibdib ay nakabusangot sa galak at pagmamalaki. Noon niya na-realize na hindi ang parang ang nagbago kundi siya. Hindi na siya isang ibon ng pugad. Siya ay isa na ngayong ibon ng kalangitan.